Kayo ba, I see, ano usually yung mga hinahanap nyo for content creators or sa mga influencers na kinukuha nyo pag meron kayong, of course, collaboration with them? Yeah, actually good that you mentioned yung mga metrics. Kasi now, kasi yung what you said, engagement, reach, yun ang pinaka-top line na metric. This is yung pinaka, I would say, it's very important. Yeah. Pero kasi, ang tinitingnan din namin, aside from those two is the cost per engagement. Kunwari, is your pricing aligned to the reach that you are giving, the engagement that you're giving. And then, kasi may mga ibang KOLs dyan, ang taas magpresyo, pero yung CP ang taas. Diba? So parang hindi siya proportionate. Hindi siya nagmamatch. And that's one. Number two, what I like what you mentioned about the branding. Kasi nga, parang reach and community size doesn't really necessarily equate to influence. So ngayon, especially the algo is sobrang democratized now na kahit sino kaya mag-viral. Diba? Like, gone are the days na ako talaga, parang saya-saya ko dati sa parang dami kong likes, ganyan. Pero ngayon, nakaka 1 million ako dahil, dahil sa isang commentary ko. Kasi hindi na naulit. Anyway, pero alam mo yun, pero basta maganda yung content mo, maganda yung hook mo, maganda yung storytelling mo, there's a good chance that it will generate good engagement. So in terms of vetting and filtering KOLs, number 1, brand fit. Number 2, relevance. And then resonance, metrics, and then brand safety. So, tweet ko na lang yung mga ibig sabihin nun. Pero definitely, it's not just branding. We also look at metrics. And then, syempre, brand safety, yung walang mga scandal, ganyan. Uso pa naman ngayon yun. And then, yung tinanong mo sa akin, parang gaano ka-important yung data. I think, ko naman yun na parang na-mention ko kanina kung gaano ka-important yung data. Pero siguro I want to talk about yung how will these new creators make sense of the data. Kasi like, ako din, admittedly, kaya ko siya pag sa mga pitch yan. Pero like sa sarili ko socials, naandun na nakaka-overwhelm talaga siya pag mag-isa ka lang, diba? So, yun nga, again, ang dami mga workshops about it. Like, TikTok meron, ang Meta meron. So, meron silang mga thought leadership talks wherein you could actually, para siyang, data for dummies 101. So, parang how do you parang observe kung okay yung trend mo or parang okay yung ginagawa mo, etc., etc. And yun nga, babalik tayo dun sa you have to really study yung performance. Hindi lang siya quantitative na data wherein, sige dahil mataas engagement rate ko, mataas ako forever. Pero kasi may mga times sige, okay, meron akong magaling ako, ang uso sa akin lagi pag talk to cam, pag it's about LGBT, ganyan. Pero tinry ko mag-fashion. Ayaw na mga tao sa akin pag fashion. So parang yung gano'n. So, you really have expectation sila na, yung expectation, ka lang. So parang ngayon parang yung I guess, yung okay naman mag-experiment here and there. Pero if you want consistently good engagement, you have to never-ending process din siya. Kasi ang daming mga KOLs na kilala ko na parang nag-fashion ngayon, bigla nag-talk to cam na ngayon. May mga fashion na nagko-comedy na ngayon. So parang depende sa, I guess, dun sa algo ng audience mo, kung ano yung kahagatin. And kailangan lagi mo siyang tinitweak. So kailangan din talaga mas okay na hindi ka lang naka-based sa isang category. So you do it. Mag-explore ka din. You do your content buckets. So, kunwari, ito yung para pinakabuong branding mo. So, ito yung content bucket number 1. So, kunwari ako, content number 1, LGBT advocacy. Content number 2, mga talk to cam and travel, funny. Tapos, talk to cam number 3, love life. Kunwari lang. Anyway, pero like, yun yung content buckets mo na main. Pero every now and then, maglalagay ka ng, sige nga, baka pwede ka mag-fashion, pero nakatahi sa LGBT. So yung mga ganong klaseng tweaks ang gawin nyo. Pero you have to really define kung ano talaga yung core of your content pillars. Diba? Dami na kong advice sa mga natin. Yung mga, lalo na, everyday may umuusbong ng mga bagong content creators. And at least alam nyo, diba? And ang topic natin is about social capital. And lalo na ngayon na we're all online. The battle for social capital is online. Gone are the days na, okay, well, syempre, importante pa rin ang event. Pero kasi ang dami ko kasi mga relevant na influencers that built their social capital. Kahit mga introvert naman sila. Diba? So, yun. Kaya ang laking tulong rin ng social media. Laki, oo. Ang dami, I know a lot of creators na sobrang galing mag-skit. Pero pag dalhin mo, kunwari, dyan sabi ko nga, yes, sila, Davao Conyo, dinala ko si Justin Lozares, siya kasi Inga Magdaya sa DSPs dati. Kasi hindi nila ganun kadalas. So, parang sa ilabas tayo, pero galing sila. nila mag-skit, no? Galing nila mag-skit, pero hindi nila talaga forte yung mga event shows. Kasi
parang, Parang alayo din doon sa social media na nakikita mo, no? Minsan may ganun mga personalities sila na ano talaga, they could express kumbaga themselves. kung hindi mo sila kikibuin, hindi ka na nila basta-basta kikibuin. Parang ganun. Yeah. Yes. You mentioned about, Davao Conyo, which I follow din. And kakapanood ko lang din kanina. So, tunto ako sa ang dami niyang brand deals, no? Ano siya, when you sort of present yourself to brand, huwag mo i-present sarili mo as an artista. Kasi iba discipline. Ang artista, ang discipline, sige, go. Arte ako, go. Ito yung presyo, kayo na bahala, ganyan. Kailangan always may value add sa brands. You should, treat yourself para a media company. So, kunwari, ako am an influencer, tapos, sige, meron po akong 3 static posts, ganyan. Ito po yung presyo. Sabihin natin, kunwari, 1 million. Wow, sarap, 1 million, 3 static. O kunwari, ito po yung presyo. Ay, pero meron pong bonus sa ganito pag binano nyo po yan. Kasi ito po yung mangyayari. So again, hindi ka lang nandun sa, sige, ito, nagbigay ka ng presyo, pero meron ka rin commitment sa brand that you could actually add value to the brand. So, and you will only know that if you know your data. Right. Well, tama talaga yun. Yung somewhat nagbabato ka rin ng strategies mo. And brands, na-appreciate yung mga creators sa sobrang, yung may pangil when it comes to that. Na parang, ito kasi yung content, I think yung trabaho namin as an agency is really to balance yung mandatories ng brand versus dun sa bosses ni creator. Right. So, syempre, parang we have to, to love our brands, no? Pero at the same time, parang if we want really to have that resonance at engagement, kahit branded post pa yan, kailangan din natin pakinggan yung creators natin. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.